Magandang hapon po, Ma'am Bea and Ma'am Ritzel. Gandang hapon po. Miss Ritzel, personal ninyo na kakilala etong si Yes po. Alexa. Yes po. Saan niyo po siya nakilala? Actually po, dalawa po sila, mag-boyfriend po sila na magkakilala kasi po, kliyente po kasi kami ni Nicole po. In other words, doon sa anong business ba to? Glutadrip. Yes po. Okay, so doon na kayo nagkakilala. Patungkol din doon sa industry na yon, yung drip na yan. Yes po. Gaano na po kayo katagal magkakilala nito? Since 2020 po ako. 2020. Yes po. Opo. And habang sa siguro naging pag-uusap ba ninyo yan? Na inengganyo ba kayo? Nag-ano po siya kasi po na sabi niya po, marami po siyang naging customer po sa Malacanang tsaka sa custom po. Which is, di niya daw po ma-provide po yung, yung gluta po na kailangan po kasi malaking pera po. Kaya po sabi niya po, kailangan niya po ng investors na po ng pera po. Kasi hindi niya po makukuha po agad yung gamot hanggat hindi po kailangan niya ng kapital. Yes po. Kasi hindi niya po kaya po. Kaya po para pong nag-send po siya ng mga proof na mga kausap niya po yung Malacanang, meron po siyang So may mga proof pa siya? Yes po. Ang galing nga po. So may mga letterhead siya ng Malacanang. Opo. Yun yung sinasabi ninyo ngayon. Yes po. Kaya siguro naengganyo rin kayo kahit papaano parang may kasiguraduhan. Opo. Nagbigay kayo ng tama ba yung ginamit talaga is investment. Opo. Yes Pera po. po talaga. Tas Meron po, kayong mga naging kasulatan po dito? Yes po, Meron. mga contract agreements po, and then yung mga proof din po niya na magpapatayo din po siya ng mga business, and then Okay. yung mga stocks po niya, ganun. As in, totoo po talaga. Magkano po yung naibigay po ninyo? 110 po. 110,000 pesos. Opo. Tapos, dun sa 110,000 pesos na binigay po ninyo, meron man lang ba dyan tubo? May babalik ba sa inyo dyan? Ganon? Sabi niya po, ibabalik niya daw po katapusan yung 24 po. Na 110. Hindi po, may tubo po yung 5% if ever po. Yung usapan ba ninyo, is it a loan? Utang ba yan? Or is it an investment? Investment po talaga, Opo, na lock-in investment. po kasi nga po, sobrang dami niya daw pong iguguluta drip, kaya po kailangan niya po talagang malaking pera po. Okay. Kung sa inyo is 110,000, sa inyo ma'am, magkano po sa inyo? Medyo mababa lang po yung akin, 40 po. Pero 40. the rest, more on 1 Pero 1 kasi million. kung umaabot po yan ng 7 million, at Marami pa po. mga naganyang halaga, alam nyo ba kung ilang mga katao yung sabihin natin napapayag to come up with an agreement? 30 po. 30. Yes. Sa 30 po. pagkakaalam nyo pa lang yan. Yes po. Opo. Yung iba pa po, Di pa po for sure po, lumalabas. marami pa pong ibang Okay. nabiktima. Now, okay lang naman yun if you came up with an agreement. Yes Okay. po. Ano ang nangyari? Bakit nandito kayo ngayon? Bigla po siyang nag-deactivate po ng account po. Hindi na po siya biglang nagparamdam po sa amin. Which is ang usapan mo namin last week po ng Thursday. Ibibigay Okay. niya na daw po yung pera. Tapos po, sabi niya po magbabayad daw po yung custom ng fully paid. Kaya po makokolekt niya po yung pera, ibabalik niya na daw po. Tapos po ang nangyari po, bigla na lang po siyang hindi nagparamdam. Nag-deactivate. Ginost, ganun ba? Opo, Yun yung yun. term na Ganun ngayon, po. di ba? Ghosting. Ghosting, yes. Opo. Lahat Ginost kayo? na- Opo, lahat po. Halos lahat. Mula nung Thursday, wala nang naging pag-uusap? Contact, wala nang na contact, po. communication? Ngayon po, attorney, nagchat-chat po siya, nanghingi po pa siya pasensya, kasi hindi niya daw po alam na po yung nangyayari. Paano hindi niya alam yung nangyayari? Opo, Ayun nadala nga daw po. po siya ng... Opo. nadala Hiningi daw po siya ng pasensya, nag-deactivate po siya dahil napapressure na daw po siya. Hindi niya na daw po alam kung paano kami babayaran. So, syempre kami, nagulat na lang kami na after po ng nakita namin, nagulat na lang kami na marami pala kaming nautangan. So, syempre, kami, hindi na rin namin alam yung gagawin, hindi na rin po namin alam at sino po yung lalapitan po namin. Which is yung mga katulad ko po, pang-graduate ko po sana, panggamot po. Kasi po, apakakulit niya po as in, kahit ipakita ko po yung chat po siya ng chat, call po siya ng call na please na ma'am, pahirawin mo na ako. Hindi ko sisirain po. Yun pa po yung sabi niya, kaya napaniwala niya po ako. Okay, na hindi ko sisirain yung pagiging registered nurse ko sa ganyang halagang pera. Totoo. Okay. Sobrang... Pero actually, ang magko-control po dito is yung nagiging agreement ninyo, ha? Gusto kong maging malinaw po yan. Opo. Kasi if it were an investment, okay, there is actually, ang kailangan dyan, may separate dyan na authority or license. Para ang isang tao makapag-attract or makapag-engage in the investment transactions na tinatawag. Pero kasi, ito, narinig ko lang naman, sabi mo kanina, hiram, or sa'yo kanina, utang. If yung agreement ninyo is utang lang yan, the liability is only civil in character. No? So, material po dyan kung ano yung nagiging pag-uusap po nila. And to think, nasabi po ninyo, umabot ng 7 million Yes pesos. po. Kasi minsan, Shari, nandun din dyan sa kung paano nila kayo inengganyo eh. Opo, totoo Okay? nga po. Nagtiwala. Pwede kasi, ang dami nang rin namang nagiging ganyang mga kaso kung saan papalabasin na parang utang, pero dun sa mga nagiging pag-uusap before, di, eto yung maganda tong negosyo na to, sigurado to kasi ganyan.
Baka lumabas, baka investment yung nangyayari po Yun dyan. pa po kasi yung Yun sabi po. niya po, attorney, na pag po nag-invest kami, triple po yung kikitain niya. Kaya po kailangan lang talaga po niya ng financer. Capital. Tsaka po capital. Kasi hindi niya po kaya ma-provide. Okay. Ganon din po ba yung nangyari po sa kanila? Ganon din yung nagiging personal nyo rin po ba nakakilala? Personal po. Friend po namin ng asawa ko. Kayo po, magkano po bale yung nailabas ninyo? 150. 150,000 din. Si sir kaya? Nasa 800 plus po. Oh, malaki-laki yung sa inyo. Sa labas Kasama po po yung sa partner. Kakilala mo talaga din ng personal. Client po kami. Client. Pagluta. Alright. So talagang nagtiwala itong mga to Opo. sa kanila. I mean, to think na you can part of yung 800,000 pesos. Kahit sabihin natin 40,000 lang, malaki pa rin halaga yan. Opo. Hindi natin binabali wala yan. So sa inyo sir, yung 800,000 ninyo, magkano yung sinasabing para sanang kung babalik po sa inyo? Kasama na po doon yung parang pinangako niya na parang 20 po, ganun. Kasi ang pinakausap, 20%? parang ganun, yung binigay niyang mga 889,000. 880. Pero walang dumating. Tapos pati yung package po sa mga gluta drip na Mga stocks. fully paid na po yun, karamihan sa iba. Tapos yun nga po. So asan siya Wala ngayon? na rin po. Hindi po talaga siya nagpapakita po talaga. Pero sabi nyo kanina, nagpaparinig lately. Nag-chat po Yes, sa amin. chat na lang po. Doon na lang. Messenger lang po. And then the rest po Pero ng mga walang social commitment. medias. Wala po talaga. Kaya po kami Alam niya na meron na siyang, let's say, liability. At least, dapat ibalik sa inyo. Pero walang pangako, hindi nagbigay ng Walang petsa. date. Wala Puro po. pasensya Hintayin mo lang kahit hanggang bukas. Maganda sana pakinggan, di ba? Opo, opo, Kahit hanggang opo. bukas or Opo. hanggang Biyernes. Totoo po. Matatanggap mo na yan. Wala po kasi kaming totally na assurance po na baka po nangangako po siya na manghingi po pasensya pero and then babaliwalain niya Eto. lang po Yes, kami. Sir. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Magandang hapon po sa inyo, Sir Eric Mercado. Magandang hapon po, attorney. May mga lumapit po dito sa tanggapan ni Idol Raffy. By any chance po, nakarating na po ba itong mga personalidad na ito sa inyo? Regarding po sa personality na involved sa kaso, wala pa po. Pero yung motive sa kung paano nila ginagawa ito sa ating mga kababayan, yung mga narinig niya po kami similar cases and that's similar. Okay. So, yung modus na yan, Sir Eric, no, familiar po tayo. Ibig sabihin, nangyayari na yan. Nangyayari po, nagbabago lang po yung item, yung mga personalities sa involved, kakaroon ng variation ng konti sa approach para maging inviting sa ating mga kababayan na naniniwala na kakaroon ng maayos na return of investment ang mga perang ilalagak nila sa ganyan klaseng. Kasi pag ang nakikita ko po dyan, Sir Eric, if lumabas na this is an investment at wala silang any certificate or authority, license man lang to engage in that kind of business, may liability sila dyan. Ito po ay natuli kasi kailangan mo na nila meron sapat na permiso mula sa pamangsanay na pamahalaan kung sila kumuha ng mag-offer ng investment sa publiko. Kung wala po yun, may malinaw po paglabag sa ating kota. At the very least siguro, titignan po natin, baka naman estafa yung lumalabas po dito. Titingnan po natin. Kaya maaari po ba, Sir Eric Mercado, pag samasamahin po namin sila, siguro sa inyong tanggapan, magagawan po natin ng mabilis na aksyon. Opo, Tony, and our approach will be holistic for us to deduct. Kung ano ba talaga ang objective, ano ba talaga ang tinutukoy nitong transaction ito. Maaring binabahiran lang ito ng pagpupunta na civilian aspect, pero yung ski, pag-aakalan natin mabuti, baka pumapasok po ito sa estafa, sa panililang sa ating mga kababayan. Yes po, oo. I understand po ang ating NBI is merong fraud division diyan. They would know better. Especially pag meron na silang hinandle na ganyang mga pangyayari nung araw, by this time, alam na nila kung paano magtrabaho itong mga to. So, Sir Eric Mercado, hihingin po namin sana ang tulong din ng NBI, ng inyo pong tanggapan para naman itong mga kababayan natin, itong mga kapatid natin, maibalik man lang kahit sana yung kanilang pera. Opo, Attorney, nagbukas po ang tuntuan ng ating National Capital Region sa pamumuno ng ating Regional Director, si R.D. Ferdinand Rubin. At yan naman ang ating gabay sa mga pagsisiyasat na gaya nito, tulungan ng ating kababayan. At laging bukas ang aming pintuan upang tulungan po sila at sa mapag-aralan natin ang mga ebidensya mayroon. Kung wala pa, maghahanap po tayo ng
ng mga hakbangin na dapat gawin upang mabuo at nakita natin kung ano yung tunay na larawan po ng ginawa nilang krimen. Opo. At sana matrace po natin, no, saan napunta yung mga pera na yan. At baka may mga iba pang involved dyan na ginagamit nila pang entice, pang engganyo dito sa mga na biktima po. Sana maisama rin po natin. So, para lang kumpleto po, kumbaga, Sir Eric Mercado. Yes sir, gagawin po namin, attorney, kasi yung salaysay ng bawat biktima, maaaring may pagkakawin, maaaring yung iba hindi na ilahat ng ibang mga biktima. Hindi lang po natin natusuliin mabuti kung paano sila napangakuan at paano sila napaniwala ng mga tao ito. Total, ang mga malilinis silang ipong sila ay ma-invest nila dito sa first story na. Okay, sige po. Ganun na lang po ha, Sir Eric. We will coordinate po with your office para mapagsama-sama namin sila na pumunta dyan sa inyong tanggapan. Opo, attorney. Maraming salamat po sa tiwala po sa NBI. Maraming salamat pong muli kay Sir Eric Mercado, ang Assistant Regional Director, NBI-NC. Sana po makipag-ugnay naman po siya sa amin ng maayos. Makausap niya po kami ng maayos. And then po, hindi po kasi biro yung pera pong mga nakuha nyo rin po sa kasamahan po namin. Na which is pinaghirapan po namin yon, na kaya lang po namin ininvest yun. Gusto po namin makatulong sa kanya. Pero in the end po, palololokohin niya po kami. Na sana po, na hindi niya po kami totally takbuhan, kausapin. Magiging okay naman po if ever na kausapin. Pero maninindigan po kami na itutuloy po namin yung kaso. Okay. Para po may mangyari pong umusad po yung kaso na hindi lang po kami mag-stick na magsusorry po siya. Pangangakuan niya lang po kami na ibabalik, which is wala naman pong kasiguraduhan po. Kaya itutuloy po namin yung kasong ifa-file po namin. Ako naman po, nananawagan naman din po ako sa kanyang mga pamilya at sa pamilya din po ng kanyang boyfriend na si Ian Paul. Kung alam niyo po kung nasaan po sila na mag-boyfriend and girlfriend, ay naway tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po sana kami ng update dahil ito pong mga pera na ito na kinuha po nila sa amin ay hindi po ito biro. Ito po ay napakalaking halaga. At syempre po ay pinaghirapan po namin itong pera na ito. Naway tulungan niyo po sana kami. At sa mga nakakakilala rin po sa kanila, kay Alexa Nicole Salvador at kay Ian Paul, ay naway tulungan niyo po kami. At sana po ay magkaroon ng solusyon, ng tamang solusyon para po dito sa problema na ito. If there are grounds, no? Especially pag later on it would be found out na merong fraud na nangyari dito or at the very least malpractice, meron ding consequences po yan. Alam naman po natin, no, na yung practice of profession, especially na mga nurses din natin, meron din kaakibat rather na obligasyon kasi they have to maintain din the integrity of their profession. Ginagamit niya po kasi yung pagiging nurse niya po para bumili pong ng glutadrip sa isang. Yun nga po yung gusto kong sabihin sa inyo. Siyempre, as a nurse, okay, kung ako, example, may bumili sa akin, let's say this is a supplement or what, kung sinabi niya na nurse yan, ang intindi ko is gagamitin niya for legitimate nurse services. Opo. Okay? Pero kung ginamit niya yan for other purpose, baka ibang usapan na yun. Alamin natin kung ano pa yung ibang liabilities nila. Okay po. Alright? At maging lesson to, Shari, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, na if there is, no, we are talking about kung investment contracts na yan, hindi po ganun kadali ang mag-offer ng investment contracts. Kaya sana, no, maging lesson din sa atin to be more careful. Especially, sir, pag malaking halaga po yung involved dito, siguraduhin na natin asan po yung license ninyo to engage in investment contracts, mga ganyan. Siyempre, pag utang yan, hindi naman siguro kayo magpapautang ng 800,000 na wala man lang collateral. Walang kasiguraduhan. Totoo. Puro ID lang po yung Especially pag ipon nyo yan, savings ninyo, yes, tagal ninyong ilang taon na pinag-ipunan. Totoo po. At meron ka pang mga ibang gastusin or expected na mga expenses. Pag-aaral, kaya emergency fund, kawawa naman kayo. Wala na nga po natira kahit ano po. Kaya nga po, no? So, ma'am, mabuti kung magsama-sama kayong lahat ng grupo po ninyo, then we will get the assistance of the NBI. Okay. Alright? So, maraming salamat, Miss Bea, Ritzel, at sa inyo pong mga kasamahan. Salamat po, magandang hapon po. Maraming Magandang salamat hapon po. po. Salamat Thank din. you.